Paano pala kung hindi mag-work ang business na pinangarap ko? Pero paano ko naman malalaman kung hindi ko naman ito susubukan? Hi, ako si Ronaldine, 23 years old, mom of one, small business owner ng Jamaica Craving Corner. Hilig ko dati ang magtinda, bata pa lang ako natutunan ko na ito. Kasi para may pangkain kami, kailangan muna namin kumita ng pera. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang hirap ng walang makain. Kailangan kumayod para may makain, kailangan kumita para may pambawad sa school. Ganon ako noon dati. Hindi ako lumaki sa kompletong pamilya, sobrang gulo pa nga namin noon. Kaya habang lumalaki ako, dami kong tanong sa isip ko na hindi ko malaman ang sagot. Nag-focus na lang ako na kailangan kong kumita para makaraos araw-araw. Sa school nga, pag kulang ang baon ko, cutting class na lang ginagawa ko. Sabay extra ako ng trabaho sa tita ko. Hanggang sa tumigil na ako pumasok kasi nagkasakit na si mama ko. Di ko alam kung anong gagawin ko. Wala kaming tatay. Ako ang panganay, kailangan kong tumigil at magtrabaho. Yung mga kapatid ko, nagkaroon na rin ng sarili-sariling landas. Na trauma nang nangyari, iniwan kami ng tatay namin. Tapos si mama namin, hindi namin alam kung anong gagawin. Hanggang sa dumating ang kalingap para maging okay ang lahat sa amin. Tumulong sa bahay at lahat-lahat pero nagkamali ako ng landas na napuntahan at naligaw ako. Kaya ito ako ngayon pero pas na sa pagkakamali ko. Ang mahalaga na ayos ko na ang buhay ko at paunti-unti, hindi ko nga lang kasama ang mama ko. Nagsimula ako nitong milk tea shop dahil ito yung trabaho ko dati. Kaya may mga natutunan ako pero ngayon gusto ko pang sumubok ng iba. Kaya kung ikaw nagpaplano kang magnegosyo, sumubok ka lang. It's better to try. Lahat naman tayo may pupuntahan. Basta magpatuloy lang tayo, harapin yon. Hindi ko alam kung hanggang saan ako pupulutin ng business ko. At alamin niyo bang hindi ako nagsimula dahil sigurado akong magiging successful ako. Nagsimula ako kahit takot malugi, takot mawala ng puhunan, takot na baka walang bumili. Pero mas na-realize ko, mas nakakatakot pala yung lumipas ang panahon na wala kayong nasusubukan. Kaya kahit maliit ang business ko, araw-araw ko to binibigyan ng effort. Hindi kailangan ng malaki agad, hindi kailangan na perfect agad. Ang importante, nagsisimula ka, natututo ka, at hindi ka sumusuko. Baka ngayon, maliit pa lang yung ginagawa mo, pero balang araw, ikaw rin ang magpapasalamat sa sarili mo sa pinili mong simulan. Slow progress is still a progress. Laban lang para sa pangarap. Business lesson, hindi kailangan malaki agad ang puhunan para magsimula. Minsan kailangan mo lang ay tapang, tiyaga at consistency. Maliit man ang kita ngayon, basta hindi ka tumitigil, may progress ka. At yun lang, salamat sa panonood ng aking video. Kung nakaka-relate ka at nagustuhan mo ang aking content, pa-like at subscribe naman ang aking YouTube channel at samahan mo ko mag-rebuild, mangarap at maging matagumpay sa buhay. Yun lang, maraming salamat.